Lumot sa Boracay? Salot nga ba? Ang daming lumot sa banda dito. Wala naman siyang amoy pero kapag hinawakan mo, para siyang sponge and may ibang lumot na pino na parang bulak na ganito. Ang lumot na ating nakikita sa Boracay tuwing tag-init ay natural na tumutubo sa dagat, lalo na kapag mainit ang panahon at mataas ang nutrients ng tubig. Pero bakit nga ba lumalabas ito? Ito ang hindi alam ng karamihan. Bukod sa mga natural factors, ang mga dumi mula sa mga establishmento at mga basura mula sa mga tao ay nakadadagdag sa pagdami ng lumot o algae bloom na tinatawag. Ang simpleng pag-ihi sa dagat, dumi ng hayop at tao ay ilan lang din sa mga bagay na nagpapalala ng lumot sa isla. Take note of this, lahat ng mga dumi mula sa atin, sa dagat mag-e-ending. Ilan lang yan sa napakarami mga dahilan ng algae bloom sa Boracay. May connection rin ang climate change sa algae bloom. Dahil sa patuloy na pagtaas ng temperatura ng mundo, umiinit din ang tubig sa dagat na dahilan para mas mabilis na dumami ang algae. Isang halimbawa na ang maagang paglabas ng lumot noong Pebrero na kadalasang nangyayari sa buwan ng Marso. At syempre, kung ganito ang itsura ng dagat, hindi nakakainggan yung bisitahin ang Boracay. Hindi man ito delikado, may ilang mga turista na iniiwasan ng isla kapag maraming lumot. Kaya naman maging ang turismo, apektado. Sa kabutihang palad, hindi na ito kasing lala tulad noon dahil sa patuloy na rehabilitation efforts ng pamahalaan. Seasonal ang lumot dito sa Boracay, but it doesn't mean na hindi na safe maligo dito. Tingnan nyo naman yung kinatatayuan ko ngayon. Sobrang linaw, di ba? Kahit na natural ang algae sa Boracay, importante ang tamang waste management, maging responsableng turista para mapanatili nating maganda ang Boracay na tinaguri ang isa sa pinakamagandang beach sa buong mundo. Kaya naman habang ine-enjoy natin ang Boracay, siguraduhin ginagawa rin natin ang ating papel para mapanatili itong malinis at maganda. This is Juan, and that's a story.